Good day to all of you guys. Again, nandito na naman tayo ngayon sa house tour review. And samahan nyo kami ngayon para i-explore itong napakagandang property dito sa West Fairview. But before that, let me introduce myself. Again, this is Leonard, Marketing Specialist of EDJ Realty, and you are now watching The Real Estate Fighter. Alam ko excited na kayo na pasukin ulit ng property na to. But before that, sa motovlogging part muna tayo para matingnan natin kung mako-consider nyo ba itong property na to based on its location. So, we will explore yung mga malalapit na establishments like hospitals, mall, supermarket, schools, para naman malaman natin kung convenient talaga para sa inyo itong property na to. So, let's go guys! Okay guys, welcome again to our motovlog. At nandito na naman po tayo para libutin yung mga important details po or mga establishments na malapit po sa property. First, kailangan natin i-consider kung malapit ba to sa mga supermarket. Of course, malapit po ito. Dalawang supermarket po or mga mall ang malapit po dito sa property na to sa East Fairview. Correction lang po, East Fairview po yung property po natin. So first, Pure Gold North Commonwealth, that is just 1.4 kilometers or 4 minutes away sa property. So napakalapit po. And then, malapit din po dito yung Fairview Center Mall, which is 2 kilometers away or 6 minutes from the property po. At kung gusto naman natin na sumakay sa MRT, meron po tayong MRT 7 Doña Carmen Station, that is just 1.2 kilometers away from or 4 minutes from the property. Kailangan natin malaman kung malapit ba ito sa mga hospital. Yes, malapit na malapit po. First, napakalapit po nito sa FEU Medical Center at Marian Medical Center. So 2.6 kilometer lang po ito or just take 8 minutes away from the property. Since this is malapit sa Commonwealth, of course, madadaanan natin dito yung Fairview General Hospital, which is 1.4 kilometers away lang po sa property or 4 minutes lang po yung biyahe. Yung Ace Diagnostics din po, less than kilometer. This is just 4 minutes away from the property. Of course, kailangan din natin malaman kung malapit ba to sa mga schools. So may malapit pong mga schools dito, Falcon School. So that is just 3.1 kilometer away or 9 minutes din po from the property. At meron din po tayong Hope Integrated School, which is 2.9 kilometers or 8 minutes away from the property. Yun lang po yung motovlog part po natin at stay tuned po tayo. Balik na po tayo sa property. Here we go! Ay, okay. Thank you so much sa pagsama sa amin na makita yung mga malalapit na establishments. And wag na natin patagalin guys. I-explore na natin tong property na to para malaman natin kung talagang para sa iyo tong property. Again, ito yung main entrance ng property. And as you can see, dito tayo sa car garage. Okay. So this property has 2 car garage at kasyang-kasya dito yung dalawang van or dalawang SUV guys. And again, makikita natin meron siyang glass roofing dito sa part na to. And also malawak siya and meron na siyang water faucet dito. And by the way, this property is a corner lot property pala guys. At nakita namin kanina ni Kuya Jape na itong katabing property ng unit na to, meron siyang automated na gate. So, pwede nyo i-convert into an automated gate po. And meron na siyang electric socket dito. And don't mind the table. Alright. At dito tayo sa gilid guys. Taan natin to.
So what I like about this property is, since corner lot siya, meron kang ganitong access sa bahay mo. So, spacious siya. And then, meron kang pocket garden dito. Right? Ito, pwede mong i-convert into lanay. So, makikita nyo kung bakit. So, pasukin na natin yung property, guys. Okay, guys. Pasukin na natin yung property and makikita nyo na yung handle ng door is very sturdy. This is made up of, I think this is stainless steel. And then, napakabigat ng door. Malaki. And this is I believe this is a solid wood Nara. Okay. And papasukin na natin, guys. Dito na tayo ngayon sa property. Sana natin, baka bumagsak. Ang bigat ng door. So, gusto ko yan pag ang mga doors natin, main doors natin is mabibigat. Ibig sabihin, maganda yung pagkakagawa. And nandito tayo ngayon sa living area. Itong side na to is may malaking glass. It is made out of glass, but it is still a sliding window glass. Sliding glass window. So, meron din siyang screen, guys. Pwede mo siyang buksan, guys, para in case na you don't want to use your AC, so papasok kayo ng hangin at hindi magiging kulob ulit yung property. So, to give you an idea about this property, yung mga nakikita nyo ngayon is for the model unit po. Ito yung space nung living area. So, binigyan na tayo ng concept ni seller kung paano natin mas mapapaganda pa yung property kapag na-acquire na natin. Okay guys, dito naman yung dining area. Alright? So, nandito yung AC. AC is, I believe this is included. We will put the description kung ano yung mga included na mga gamit or furniture dito sa property na to, or appliances, I'm sorry. So, meron silang table dito. This is included. Or, let us say this is a modular cabinet. Meron dito. And then, dito nila nilagay yung table and chair for the dining. So, hindi to included, guys. Binigyan lang nila tayo ng concept. And then, this area, sliding door. Diba? Kaya, pwede siyang gawing alfresco or lanay. Diba? Pwede kang maglagay pa ng polycarbonate dito or any shading para ma-protect natin yung property from rain and from strong winds with rains, di ba? Para hindi naman masyadong magkaroon ng stain yung labas ng property. Alright guys, dito na tayo sa kitchen. So, napaka-modern nung pagkakagawa nung pagkaka-finish ng kitchen, right? So, ang included dito sa kitchen, the fridge, the two-door fridge is not included. But this range hood and also this gas stove, included po yan. La Germania po yung brand and Elva. Ang gusto ko dito, yung design po ng mga cabinets is napaka-minimalist po. So, yan po. Dito yung handle. This is the exhaust for the range hood. Nilagay nila dyan. Yan, spacious siya. Ito lang medyo hindi naman ako pero parang awkward siya. Kasi aabutin mo pa siya dito. So, kung meron kang much smaller ref, siguro mas gaganda tong space. So, yan. Dito, may cabinet din. And then, this is for your microwave and this is for your oven. Itong sink, this is granite finish. Maganda rin yung pagka-finish ng sink nila. Dalawa. And then, modern din. Maganda. And then, the lights. Yung lightings na, yung mga LED lights na nilagay nila dito. Or mas nabigyan ng design yung kitchen natin. Okay, so dito naman tayo guys sa service area. So as usual, this is the service area or your everyday kitchen. So maganda siya kasi hindi siya, although para siyang open, pero meron pa rin siyang shading sa taas. Okay? And then dito yung washing machine. Pwede natin ilagay yung washing machine dito. Kasi meron na siyang water faucet dito and also some electrical sockets. And this is your stock room, or you can say that, or you can convert this into maid's room. Right? And then, meron siyang another room dito.
This can be served as your guest room. Guest room or driver's room, let us say. Tara, puntahan naman natin ngayon ito. This is the toilet and bath dito sa ground floor. Ground floor. Okay? Maganda yung kulay na pinili nila. Mas bumagay. Kasi kapag white yung pinili mong light o yung light na gagamitin mo, mas magandang kunin na kulay is yung gray and black. Yan. Mas makasisimplify. And then, sabi ko kanina, pwedeng gawing maid's room yon or stock room. Pero, para mas ma-maximize nyo po yung room, gawin nyo na lang po siyang maid's room. Because, this is your stock room. Your stock area. Diba? Pag nagtatago-tagoan kayo, pwede kayong magtago yan. Joke lang po. So, yeah. Punta na tayo sa second floor. So, yan. Maganda din yung ginawa nila dito na design. Although, hindi ko alam, pero parang siguro kahit wala ng ano dito, rails or handle na support. Pero mas maganda kasi meron. Di ba? Pero ang ginawa nila wala, dito na lang nila fix. Which is okay lang din. Then wood finish po. Yung mga stairs po natin. And then meron cambio dito. Itong aisle dito. And then nabubuksan yan para pumasok yung hangin. Okay. So, choice nyo na lang po kung lalagyan nyo ng blinds to or curtains. Para mas gumanda pa yung property, yung design niya. Pero ako, siguro hindi na kasi para yung natural light, meron tayo dito. Okay, this is the second floor at meron siyang receiving area or let us say mini family area. Yung malagay na sofa dyan. Pwede kang maglagay pa ng upuan or any tables, di ba? So, dito na tayo. Pasukin natin itong first bedroom. So, this is your first bedroom. Bedroom number 1. So, again, hindi po kasama yung furniture. Nilagay lang nila yan for the concept. Pero spacious siya. Okay, may provision na po siya ng window-type aircon. And then, mayroon na siyang socket dito. And meron kang window dito. And wala pong ilaw na nakabukas, pero yung sunlight or yung light is talagang mangga-mangga sa room na to. So, maliwanag. Mas gusto ko yun para makatipid tayo sa electricity. And then, meron na po siyang kasamang cabinets. So, yung mga cabinets po, itong cabinet na po to, included na po to sa property. So, okay siya. Imagine, this is a queen-size bed. Pero talagang kasyang-kasya. Maluwag pa. And then, dito naman tayo sa other room. So, this is the bedroom number 2. Spacious. Nakita nyo naman. May window type provision na rin siya ng aircon. Alright. And then, malaki din yung cabinets. O yung cabinet, sorry. Okay. Alright. So, dito naman tayo guys sa common toilet and bath ng second floor. Okay, napaka-elegant ng finish. Diba? May provision siya ng glass. This is the shower, and then toilet, then sink. And then, wow, nilagyan nila ng ganito. Nakaganda to. Kasi kung plain lang na salamin yan, parang medyo boring. Pero nilagyan nila ng accent ng ganito, ng glaze na black. That's good. Okay, tara. Dito tayo sa bedroom number 3. This is the bedroom number 3, and for me, kung may kids kayo, mas maganda itong property na to. Why? Kasi yung when it comes to the window, safe siya kasi meron siyang grills dito. So, pang kids to, pati yung space. May provision na rin siya ng AC, ng window type AC. Galing. And also the door handles. Gusto ko to.
Maganda siya. Sturdy and then metal. The door jambs, wood type. And then of course, hindi natin pwedeng palampasin ang master's bedroom. So ito po yung concept ng master's bedroom. Dito yung split type AC. Okay? Then meron na siya, included na yan, yung light na yan. And then dito yung king size bed. And then meron siyang frame for your TV. Pero ako, I'm not a fan ng TV. Gusto ko kasi kapag master's bedroom or bedroom walang TV, ang gagawin nyo lang tulog or bonding. Right? Spacious siya, no? Okay siya kasi lagyan na lang ng blinds para may privacy. Pero mas maganda rin kasi yung ganyan kasi makikita mo agad kung sino yung nagdo-doorbell or kumakatok sa bahay nyo. And syempre, meron siyang access ng balcony or your own veranda. Hindi siya ganun kalaki yan, yung balcony or veranda niya. Pero ako, nag-expect ako na parang it should be total corner to. Dapat ginawa na lang nilang pag ganun. Pero okay na to. Okay guys, so dito tayo sa balcony, galing tayo dito. And syempre, pag master's bedroom, may sariling toilet and bath and your walk-in closet. Walk-in closet, the cabinets, closet. Sliding po yan. Okay. And then mirror type. Diba? Mas maganda to para kapag mag-check ka ng outfit. Diba? Ni Mrs. o ni Mr. Diba? And then, ito yung toilet and bath. So ako lang fan ako na kapag malaki yung master's bedroom, dapat dalawa yung sink. Pero okay na rin na isa yung sink. Dapat may his and her. His and hers. Ayan. And then may hot and cold na po rin to. May multi-point na po siya. And then elegant din and modern yung pagka-finish ng toilet po. Dito yung flash natin. And then pwede niyo naman palitan yon yung shower type na yan. Yung shower faucet niya into, parang anong tawag doon? Raindrops pa yun. Raindrops, shower. Yun, basta yun. So, yun. At nilagyan din nila ng ganyan design sa ilaw. Ayan, gusto ko yan. And then, meron din siyang window dun pala para hindi siya pulob talaga. So, tara. Mag-review na tayo yung verdict ko about this property. Tignan natin kung sulit ba and also kung ano talaga yung mga specs niya, kung ilang square meters. Tara! Alright guys, thank you so much sa pagsama sa amin na i-explore itong property na to. And nagustuhan ko dito sa property is yung natural light, right? Kahit hindi ka gumamit ng mga ilaw, lalo na kapag umaga, tanghali, so banggang-bangga yung ilaw sa loob. So, good points yun sa akin. Ang medyo, hindi naman na-off, medyo nakulangan lang ako dun sa part sa master's bedroom. Para sa akin, kung nagawa pa nila na, corner kasi itong unit na to, kung nagawa pa nila na yung balcony is parang napahaba pa nila ng konti. Parang pag ganun siya, mas okay yun para sa akin. Pero syempre, nasa design yan ng developer, so we need to respect that. And there's a reason why ganun yung pagkakagawa ng property. Ang lot area nito ay 139 square meters. At ang floor area naman is 220 square meters. And for the price, this is 21 million guys. Located naman siya sa East Fairview and hindi to binabaha. Yung part na to, hindi siya binabaha. Flood free to. Lahat ng i-feature namin is flood free, don't you worry. Tahimik yung village. Para sa akin, sa price point na yon, negotiable pa naman yun guys. Sa price point na yon, okay na rin kasi malapit to sa lahat. So, yung mga hospitals, yung mga malalapit na mga schools, nakita nyo naman lahat accessible. And also the MRT, Line 7. Yeah, Line 7 ba yun? MRT Line 7. Yeah, may MRT na dito, may station na dito na malapit.
So talagang goods na goods yung price and also this location. So what are you waiting for? If you want to schedule a property viewing, just message us dito sa Viber number namin na ipa-flash sa screen at magpa-schedule po tayo ng property viewing at i-assist po namin kayo. And again, thank you so much po sa pagsama po sa amin hanggang sa mga susunod pa pong house to review. At sana mag-subscribe po kayo. Nag-start pa lang po kami sa YouTube. At I hope mag-i-improve pa po yung pagpe-present po namin. Gagalingan pa po namin. Tsaka pag may mga ads, huwag nyo na pong i-skip. Please po. Joke lang po. Again, this is Leonard. Thank you so much. I'm a marketing specialist of EDJ Realty and you are now watching The Real Estate Writer.